Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay ating tatalakayin ang iba't ibang uri ng pananaliksik. Mayroong dalawang uri ng pananaliksik batay sa layon o pakay. Una ay ang batayang pananaliksik at ang ikalawa ay ang praktikal na pananaliksik. Batayang pananaliksik o ang tinatawag na basic research. Ayan, sinasabi na ito daw ay umiinog sa pagiging mausisa ng mananaliksik. Yan, maaari itong ay tungkol sa konsepto o kaisipan, isang phenomenon na di maunawaan o isang suliranin na nararanasan sa lipunan, sa sarili o sa kapaligiran. Maaaring magkaroon ng mga kasagutan o kapaliwanagan kapag ang pananaliksik ay natapos na. Ang ilang mga halimbawa ay may posibilidad bang magalugad ng tao ang kalawakan ng buwan? Bakit nagiging tiwali ang mga politiko? Ayan, papaano kaya malulutas ang lumalalang kahirapan? So, ibig sabihin, sa patayang pananaliksik, dito ay nagkakaroon lamang ng kasagutan ang mga problema na iyong nais pag-aralan. Ang ikalawa naman ay ang praktikal na pananaliksik. Yan, umiinog ito sa layunin na mabigyang kalutasan ng isang praktikal na problema o lipunan. Malaki ang naitutulong nito sa sangkatauhan. Ang ilang mga halimbawa na maaari nating gawing pananaliksik dito sa praktikal na pananaliksik ay paano matutulungan ng pamahalaan ng mga batang lansangan. O kaya naman, paano maiiwasan ang suliraning kaugnay ng MRT o LRT. Sa pananaliksik na ito, sinasabi lamang na kinakailangang malutas ang isang problema kung saan ay magkakaroon ng posibleng output o kasagutan o kalutasan doon sa naturang problema ng pananaliksik na iyong sinasagawa. Ngayon naman ay dumako na tayo sa uri ng pananaliksik batay sa proseso. Ang pananaliksik na naglalarawan o descriptive ay naglalarawan ng mga pangyayari, diskurso o phenomenon ayon sa pananaw at karanasan ng mga kalahok sa pananaliksik. Maaaring maging halimbawa natin ang paglala ng korupsyon sa pamahalaan, pagtatrabaho ng mga Pilipinas sa ibang bansa, ang lumalalang karahasan sa lipunan. Ang pananaliksik na ito ay nakatutok upang ipakita ang pangyayari o nangyari, kung paano, kailan at bakit nagsimula. Ayan, pinagmulan o kasaysayan ng isang pangyayari o kaganapan sa pamamagitan ng masusi at mabusising pangangalap ng datos o impormasyon. Ikalawa ay ang pagtuklas or exploratory tinatawag. Yan, ito ay pag-uusisa o paggalugad, pagtuklas sa isang phenomena o ideya. Yan. Ito ay ang pagtatangkang usasain ng mga pangyayari o kaganapan, kasalukuyang lunan at panahon ng pananaliksik. Nakikilahok ang mga mananaliksik upang sa kanyang direktang karanasan at pag-aaral ay maunawaan niya ang paksa sa kanyang pinag-aralan. Ibig sabihin, ang mananaliksik ay nakikisangkot doon sa problema ang kanyang nais lutasin. Ang ikatlo ay nagpapaliwanag or explanatory. Ang pananaliksik na ito ay pinapaliwanag ang sanhi at bunga o salik na sangkot sa pagsusuri ng isang phenomenon. Hindi lamang ito simpleng paglalahad ng datos, kundi pagpapaliwanag o pagsusuri. Ang maaari natin maging halimbawa rito ay epekto ng computer game sa pag-uugali, pag-iisip at kalusugan ng mga estudyante. Kaya naman, relasyon sa kakayahang ekonomikal sa espiritual na pagpapahalaga sa mga kabataan. Ang panglima naman ay ang pangkasaysayan or historical. Ang pananaliksik na ito ay pinapaliwanag ang sanhi o bunga o mga salik na sangkot sa pagsusuri ng isang phenomenon. Hindi lamang ito simpleng paglalahad ng datos, kundi pagpapaliwanag o pagsusuri. Patay sa mga datos at ebidensya, pinalalalim ang pag-unawa sa nakaraan kung paano at bakit nangyari ang mga bagay-bagay. Sumunod naman ay ang pamamaraang batay sa pamantayan o ang normative na tinatawag. Naglalayan itong maglarawan ng anumang paksa at ang resulta ng pag-aaral ay ihahambing sa isang umiiral na batayan
o pamantayan. Naiiba ito sapagkat hindi lamang simpleng deskripsyon ang layunin kundi nagbibigay diin sa pagpapabuti o pagpapaunlad ng populasyong pinag-aralan batay sa mga tanggap na modelo o pamantayan. Ang ikalawa, pahambing na pamamaraan o ang comparative. Pag sinabing comparative, edi meron tayong dalawang paksa na ipinagkukumpara rito. Isa itong uri ng pananaliksik na gumagamit ng hanayan upang paghambingin ng anumang paksa, konsepto, kultura at iba pa. Madalas gamitin ng cross-national na pag-aaral ang ganitong uri ng pananaliksik upang mailatag ang mga pagkakaiba at pagkakatulad sa pagitan ng mga lipunan, kultura at institusyon ng magkaibang kultura. Ngayon naman ay dumako tayo sa uri ng pananaliksik batay sa saklaw ng mga larangan. Yan, meron tayong 4 na uri. Una, disciplinaryong pananaliksik. Ibig sabihin, ito ay ayon sa isang larangan o espesyalisasyon ng isang mananaliksik. Kagaya natin mga BS at Filipino, dahil ang ating pag-aaralan lamang ay yung mga naka-align sa atin. Nariyan ang gramatika, ang panitikan, at ang wika. Ikalawa naman ay ang multidisciplinary. Higit sa isang mananaliksik ang kabilang at sila ay mula sa iba't ibang larangan na ang pag-aaralan ay iisang paksa. Ibig sabihin, ito naman ay iisang paksa ngunit meron kang kasama na iba ang tinatahak na propesyon. Pangatlo, interdisciplinaryong pananaliksik. Yan, ginagawa ito kung ang mananaliksik ay may kapaligiran sa 2 o higit pang larangan. Sabihin, maaari natin maging halimbawa rito ang mga makabayang awitin na kung saan pag-aaralan dito yung kinakailangan na magkaroon ng background sa edukasyon at politika kasi nga makabayang awitin ang kanyang pag-aaralan. Ang huli naman ay ang transdisciplinaryong pananaliksik. Pinag-aaralan ng mananaliksik ang paksang hindi kabilang sa larangang pinagkakadalubhan saan. Ibig sabihin, kung halimbawa tayo Filipino major, ang ating pananaliksik ay, ang gagawin nating pananaliksik ay hindi naka-align sa ating profesyon. Halimbawa, mga patungkol sa mga halaman. Yan, maaaring ganyan ang transdisciplinary. Hindi naka-align sa ating profesyon ang ating ginagawang pananaliksik. Ngayon naman ay dumako na tayo sa validasyon at pagpapatibay ng instrumento. Ano nga ba ang validasyon? Ito ay tumutukoy sa kaangkupan, kahulugan, at kabuluhan o kapakinabangan ng mga hinuhang ginawa ng mananaliksik sa mga datos na nakalat. Nasasabing balido ang mga instrumentong gamit sa pagsasaliksik kapag nasukat nito kung ano ang nilayon nitong sukatin yan. So, dapat tiyakin ng mananaliksik na anumang impormasyong nakalap sa pamamagitan ng paggamit ng isang instrumento ay nagamit ayon sa layon ng pangongolekta, syempre, ng mga datos. Ang una ay ang content validity. Yan, masasabing may content validity ang isang instrumento kung ang nilalaman at ayos nito ay sumasaklaw ng angkop sa mga paksa at mga variable ng nilalayong pag-aralan at ang mga item ay sapat na kumakatawan sa paksang tatayahin. Ang nilalaman at ayos ng instrumento ay dapat na ayon, consistent o hindi nagbabago sa kahulugan, takbo at gamit ng mga variable. Ang ikalawa ay ang criterion-related validity. Masasabing ang isang instrumento ay criterion-related validity kung ang markang nakuha ng isang individual na gumamit ng isang tiyak na instrumento ay may kabuluhan, ugnayan sa markang nakuha niya sa iba pang instrumento o iba pang panukat bilang pamantayan tinatawag na criterion. Yan. Kung inyong matatanong, ang ibig sabihin ng criterion-related validity ay katumpakang may kaugnayan sa pamantayan. Ang huli ay ang construct-related validity. Ibig sabihin ito ay may tumutukoy sa tiyak na kayariang psikolohikal o katangiang sinusukat ng instrumento at kung gaano ito kahusay na ipaliwanag ng kayariang ito ang pagkakaiba-iba sa pag-uugali ng mga individual. Mayroong 3 hakbang na sinusunod sa pagtukoy ng construct-related validity. Una ay malinaw na tumutukoy ba ito ng variable,
bumubuo ng isang hypothesis batay sa isang teorya, pare-parehong nakapagsusuri ng hypothesis sa paraang logical at empirical. Dumako naman tayo sa mga pamamaraan sa pagpapatibay ng isang instrumento. Yan. Una, meron tayong tinatawag na theory test method, internal consistency or split half procedure. Una ay ang test retest method. Yan, sangkot dito ang pagbibigay ng parehong pagsubok ng 2 beses sa magkatulad na grupo ng mga individual. Pagkalipas ng isang tiyak na oras, ang parehong pagsubok ay ibibigay muli sa parehong mga tao. Pagkatapos nito, ang reliability coefficient ay kinakalkula upang matukoy ang antas ng ugnayan sa pagitan ng mga resulta sa dalawang pagsubok. Kung ang coefficient ay makabuluhan, ang instrumento ay mapagkakatiwalaan o reliable. Ang ikalawa ay ang internal consistency or the split half procedure. Sinasabi na sangkot dito sa pamamaraang ito ang pagmamarka ng unang kalahati at pagkatapos ay ang pangalawang kalahati ng instrumento na magkahiwalay sa bawat tao at pagkatapos ay kinakalkula ang correlation coefficient para sa dalawang hanay ng score. Kung ang correlation coefficient ng dalawang hanay ng score ay may kabuluhang estatistika, sa gayon, ang instrumento ay matibay na mapagkakatiwalaan. At kung hindi, syempre hindi natin mapagkakatiwalaan or hindi siya reliable na gamitin. Sunod naman ay ang pangangalap ng datos. Yan ayon kay Perez, ang isang mahusay na pananaliksik ay nakabatay na ilalatag na datos. Kapag nakakuha ng datos at naihanay ito ng maayos na paraan, hindi na maaaring pagdudahan ang nilalaman at pamamaraan ng proseso sa pagbuo ng pananaliksik. Tandaan na kinakailangan natin sa pananaliksik at sa pangangalap ng datos, maaari tayong gumamit ng talatanungan o survey questionnaire, pagmamasid or obserbasyon, interview, maaari tayong gumamit ng focus group pangalap nga ng datos, inilahad ni Almario et al. Ugaliing magtala habang nagmamasid, isama lahat ng pangyayari na titiyak na tunay na naganap. Ibig sabihin, huwag natin palalampasin na hindi natin maitala ang maliliit na detalye. Magkaroon ng hiwalay na kwaderno o notebook. Ayan, magkaroon daw tayo ng mga talaan kung ano yung mga nangyayari doon sa ating pakikipanayam o doon sa ating pakikipag-ugnayan sa ating mga respondente na masagutan yung ating mga questionnaire. Narito ang ilang mga layunin at paghahanda sa pangangalap ng datos. Una, makapangyarihan ng aklatan. Yan, syempre lahat naman ng mga mananaliksik ay talagang bumibisita sa mga library. Yan. Maghanap at kumausap ng taong maaaring makapagbigay na kaya nga nagkakaroon tayo ng mga advisor at mga guro na maaaring nating pagtanungan, maaaring maging source ng ating information na maaaring makatulong sa ating pananaliksik. Sa mangguni sa internet, makatutulong ang mag-practice muna bago magsaliksik sa labas. Bisitahin muna ang napiling lugar ng pananaliksik o ang tinatawag na pre-survey sa lugar. At isa ang malaki na itutulong na kung ikaw ay mahusay magsalita. Ayan. Itala ang mahalagang impormasyon bago magsaliksik sa labas, nararapat na alam ang saklaw at limitasyon ng pag-aaral, paghanda ng detalyadong plano kasama na rito ang laan, budget sa saliksik at mga gawain. Ilang mga gabay sa pagpaplano ng budget ayon kina Almario at Sescon. Dapat nasaklaw lang ng saliksik ang magiging laman ng budget, bilang ng taong kinakailangan sa pananaliksik at halaga ng kanilang magagastos sa bawat araw, bilang ng araw na gugugulin, bilang ng kinakailangang importante at halaga ng token para sa kanila, halaga ng magagastos sa transportasyon at pagkain, gastusin sa pakikipag-ugnayan sa mga kinauukulan, gastusin sa mga gagamiting kasangkapan gaya ng notebook, ballpen, tape recorder, video recorder at iba pa. Isama na rin ang bahagi ng contingency. Interview na inilahad ni na Constantino at Sapra noong 1997, Santos at Magracia noong 2016 at Almario et al. Noong 2016. Yan, so bago daw mag-interview, kinakailangan na maghanda ng plano sa pagsasagawa ng interview. Yan, ihanay at budget ang mga gastusin para sa mga posibleng gastusin.
Maghanda ng formal na liham, tiyakin ng taong interviewin, magsaliksik tungkol sa mga paksa at taong interviewin, isaalang-alang ang panahong ibibigay nila para sa interview. So, kinakailangan lagi nating ikokonsidera yung ating respondente kung sila ba ay available dun sa mga oras na ating itinala dun sa mga liham na ating ginawa. Sa oras ng ating pag-i-interview, kung ano yung oras daw na ating inilagay sa liham ay kinakailangan nating sundin. Bigyan ng briefing ang interviewee ukol sa layunin at gawain at daloy ng interview. Ipabatid at record ang buong video. Sa proseso ng interview, ang mga punto interview ay magkakaroon ng pagbibigay ng karagdagang tanong. Magpapasalamat pagkatapos ng interview. So, siyempre alam naman natin na tayo magpapasalamat talaga sa mga ating nakakapanayam sapagkat, abala yung ating mga ginagawa sa kanila. Ang survey ay mahalagang uri ng fieldwork. Ito ay isang paraan ng direktang pangangalap ng datos hinggil sa isang paksa sa pamamagitan ng pagtatanong sa respondent or organisasyon na tuon ng pananaliksik. Ginagamitan ito ng survey questionnaire. Sa sumusunod ay layunin ng pagdidisenyo ng survey. Una daw, na kailangan makakuha ng feedback o puna sa partikular na grupo, makapaglarawan ng populasyon, makapaghambing ng dalawa o higit pang uri ng populasyong focus ng saliksik o ng iyong pananaliksik. Ang saliksik sa labas o fieldwork, yan. Ito daw ay ang saliksik sa labas o fieldwork ay pananaliksik sa labas ng tahanan, klase, laboratorio, aklatan at iba pang pananaliksik.